This is Madam Chair. Green pesto with chicken and macaroni. Maganda pa kayong lahat sa araw na ito at huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Tara't samahan niyo na po si Madam Chair na magluto po ulit tayo ng isang putahe para sa kanila. Pwedeng pang ulam at pwedeng ito na rin po ang inyong dinner or lunch. Kaya ano pang inaantay natin? Let's go! Ano bang ating lulutuin? Ito po ang green pesto with macaroni and chicken. Yan, nag-request po sa atin ng ating employer na magluto po tayo. Kaya tara na, let's go! Yan, ang ating chicken po ay 2 pack po yan. Ibinabad na po natin yan sa konting olive oil, asin, at saka paminta. Nilagyan din natin ng nor na pampalasa at syempre po ginger, powdered ginger, at saka po yung dill. Sasama na po natin yan para po may lasa po yung chicken. Kaya ibababad po natin ng kahit 1 oras lang. Yan. Nilagyan po natin ng asin at syempre ng ating paminta. At sana inyo rin pong magawa dahil napakasimple lang po ng ating lutuin na ito. At syempre, atin lang pong hahaluin using our tinidor or pwede rin pong inyong kamay. But we are using the tinidor right now po. So yan, haluin lang po natin, mix together para po talagang maging kapit na kapit ang lasa. Siyempre, kalkulahin na lang po natin according to our taste kung ano po ang ating mga inilalagay. Yan, hindi po tayo kasi sumusukat-sukat na. Siyempre, lahat ng tao may kanya-kanya pong panlasa. Kaya yan po. Kaya haluin lang po natin tapos i-segregate po natin. At syempre, ang iba po nating ingredients aside the chicken ay asparagus. Siniwa na po natin ng bite size. At broccoli. Ganon din po ng carrots. Onion. At saka yung kapatid niyang garlic. At saka pasta. Niluto na rin po natin yan. Diyan nga po yung chicken. At saka yung ano po natin, green pesto. May green ano din po tayo. At yan, mga paminta at ano po. Nilagay natin sa chicken kanina. Yan, itatabi po natin yan. At siyempre, huwag kalimutan yung toyo. Yan. At siyempre, nagpainit na po tayo mga kamadam, mga ka-cheers, ng mantika. Olive oil lang po. Mga 1 teaspoon, 2 tablespoon po ang ating gagamitin. Siyempre, pag mainit na po yan, lalagay po natin yung ating chicken. Iba-brown lang po natin siya. Ano po, kailangan mainit po ang ating kawali at ang oil para po hindi dumikit ang ating chicken. At syempre, ano po natin yan para po magpantay at hindi po patong-patong siya. At hayaan lang po natin siya dyan ng konti. Yan, at syempre, hugasan natin ng bowl para tipid. Sa lilinisin at ilalagay po natin yung chicken dyan. Mamaya pag golden brown na po. At yan, haluin lang po natin para yung kabilang side naman po ang mag-brown po siya. Yan. Kailangan mainit po para hindi matagal ang pagkakaluto natin. Para tender pa rin po yung chicken natin at hindi matigas. At kapag brown na po, syempre, ilalagay po natin ulit sa bowl. Yan. Gumamit tayo ng 2 sandok, spatula. Yan. Para po maano natin. Kung makikita nyo po may konting tubig po siya, hayaan lang po natin siya na maiga. Dahil lalabas po dyan yung pinaka-oil niya. And then, yan. Iset aside po natin yung ating chicken sa tabi. At ilalagay na po natin ang magkapatid, ang bawang at sibuyas. Yan. Haluin lang po natin hanggang mag golden brown. Yan.
Halo-halo lang. Ang bango, no? Ang sarap pag naggigisa ka ng bawang at sibuyas. Parang akala mo lagi masarap ang niluluto mo. If ay, ano po, nung mga bata-bata pa kami, nasa province kami. Di ba pag sa probinsya, pag naggisa ng bawang at sibuyas, kala mo ang sarap na ginang ulam. Yan. At kung yan ay, na po, golden brown na, ilalagay po natin yung pesto natin. Yan, mga 2 kutsara lang dahil paubos na po yan. Talaga, yan, inubos na po natin. Haluin lang po natin hanggang tapos nilagyan lang po natin ng konting tubig yung bote niya para po hindi masayang yung natitirang green pesto. Yan, at inilagay na po natin lahat ng vegetable. Kasi luto naman na po ang pasta natin at saka ang chicken. Kaya isang kutsa na natin yung ating vegetable. Lagay na natin yung tubig na merong pesto. Yan ang pinaka-water niya. Yan. At kung hanggang ngayon ay nanonood po kayo, paki-comment down below po kung ano ang mga favorite na food nyo at mga gusto nyo pang malaman na simpleng lutuin ni Madam Chair. At syempre paki-comment din po kung saan bansa kayo na naroroon ngayon para po ma-shoutout po sa mga susunod nating mga Yan po, at nilagay na natin ng pasta. Yung po ang nilagay natin. Yung bang tawag doon na pasta? Hindi naman po elbow yun. Basta yun na yun. Naglagay na rin po tayo ng warm water. Yan. Para tuloy-tuloy po ang kulo niya. And then, lalagyan po natin siya ng yan. Ano po ba yun? Dill. Maglalagay din po tayo ng sugar, yan, para po pang-balance ng ating pagkain. Kung hindi po kayo gumagamit ng chicken powder, chicken cubes, ay sugar po ang ating lagay. Naglagay din po tayo ng konting asin. Huwag po natin pakadamihan at baka umalat. Di baling matabang po siya kaysa sa maalat. May magagawa tayong paraan kapag medyo matabang. Yan. At lagay ulit tayo ng konting water. Warm water po ang nilalagay natin para po tuloy-tuloy lang ang kulo niya at hindi malabsak yung ating gulay at saka yung ating macaroni o pasta. Yan. At syempre susunod na natin ang chicken. Very light lang po ang ating paghalo para hindi po ang gulay at saka yung ating pasta. At syempre lagyan ulit natin ng paminta. Yan, para po masarap at mabango. Maganda po yung bagong crush na paminta kasi mabango po siya. At syempre, isusunod po natin yan. Konti pa ring sugar. Yan. At syempre, panghuli po nating ilalagay ay ang ating daron. Ano po kaya ang huli nating ilalagay? Yan. At kinukuha pa po ni Madam Chair dahil muntik na nating makalimutan. At yan, kumuha nga po tayo ng isang pack ng cream milk. Hindi, cooking milk po yan. Cream, whatever. Yan. Yung ginagamit po natin pag nag-aano ng pasta. Yan po. Isang ganyan po. At syempre, pakuluan lang po natin in a low fire. Yan. Hanggang magkumulo po siya. Masarap po siya sa nakapartner po siya ng green leafy vegetable o ng salad. Dahil medyo creamy po siya dahil may cream nga po at syempre yung pesto natin. Kaya masarap po ang kakambal niyan is green salad, yung mga dahon-dahon. Ay, swak po ang ang panlasa talaga. O kaya yung yung may cucumber tapos tomato na parang ensalada. Maganda din pong partner dyan. So, yan po ang ating menu for today dahil nga tayo ay nahilingan. Tayo ang magluto po ngayon.
At yan ang gusto nilang iluto ko sa kanila. At yan po. At alam pong magugustuhan nila. Kaya sa ating mga nakikinig at nanonood dyan, gayahin nyo na po. Try nyo na rin po kung paano ang pagluto nitong ating ginagawang green pesto with chicken and macaroni pasta. Yan, at luto na po yan. At atin na pong tikman. Kumuha na po tayo ng konting baw. Siyempre, tayo ang unang titikim. Yan na rin ang pinaka-dinner natin. Yung ating pagtitikim na yan. So, sana inyo pong naibigan ang ating ibinahagi ngayon. So, simple po. Kung ano lang pong meron dyan sa inyo, pwede pong kahit hindi po chicken ang ilagay natin. Pwedeng fish, pwedeng pork. Depende po kung anong gusto natin na ilagay. At yan na nga po, ano lang po natin ng konti ang ating sauce niya. Pinapatikan lang natin ng konti. Yan. Dahan-dahanin lang natin ang halo para hindi madurog po ang ating pasta. At yan ang ating green pesto chicken with macaroni. At ano pang inaantay natin? Ay siya, sandok na. Kuha na rin kayo ng mga salad-salad dyan. Kaya napakaganda na may mga tanim kayo. Lalo na pag sa Pilipinas, o may mga lupa-lupa kayo at paso na pwede pagtanang. Tanim-tanim na tayo ng gulay yan. O diba? So, nagsandok na po tayo at atin na pong hapunan ito. So, let's eat. Dig in. Sarap-sarap niya. Tapos, mayroon kayong mainit na kape, pure coffee or tea. Wow. Sarap po. Ayos ng ating hapunan. Oh. Diet pa rin tayo. Sa kada diet, hindi naman po pumapayat. Kahit pa konti-konti. O paano mga ka-cheers? Sana inyong naibigan ng ibinahagi natin ngayon na green pesto with chicken and pasta. At sana inyong naibigan po at pakicomment down below kung inyo rin pong nagustuhan ang ating ibinahagi sa ngayon at kung inyong na-try na. At kung ano ang lasa. So yun po, at mag-ingat po tayong lahat, lalo na ang bagyo ay laging maraming bagyo sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa ay may mga sakuna na dumatating. Always take care to yourself. Ingat-ingat po. Don't forget to pray and keep safe. Ingatan ang ating mga sarili at syempre huwag nating kalilimutan ang ating mga mahal sa buhay wherever we are. That's all for now mga ka-cheerific, mga ka-cheer, at sana'y hanggang sa muli ay samahan niyo po ang inyong Madam Chair sa pagbabahagi ng mga bagay-bagay bilang OFW around the world.